Alam po ninyo, may nangyayaring kakaiba rin sa Kongreso ngayon. Punta natin sandali ang Kongreso. Alam ba nyo si Congressman Prasco? Ito po yung asawa ni Secretary Prasco ng Department of Tourism. Diba? Yung anak ni Governor Gwen Garcia. Kasi si Secretary Garcia Prasco, asawa nito, itong Deputy Speaker na taga Cebu. Pero dahil ito po ay hindi sumang-ayon, hindi sumama kay Speaker Romualdez, okay? Abay tinanggal siya sa National Union Party. Ito, pakinggan itong balitang ito. At kakaiba ha, mukhang merong something, merong pong mga nangyayaring gusot din sa issue ng leadership dyan sa speakership. Kasi nga po, ang gusto ni Romualdez ay manatili siyang speaker pagpasok ng 20 Congress. Pero may nangyaring ganito. Unity Party o NUP, si House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil umay ito sa pagtanggi niyang suportahan ang pagpapatuloy ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Si Frasco ay asawa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ni-retain ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto matapos ang cabinet shake-up. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas. Pakinggan itong report na ito. Thank you sa Billionaire Channel. At Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na tinanggal na nila sa partido si Deputy Speaker at Cebu Representative Duke Frasco. Tapos sumanong tumangging pumirma sa manifesto na nagpapahayag ng suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Isa ang NUP sa political parties na nasa ilalim ng supermajority coalition na sumusuporta kay Romualdez. Ayon kay Villafuerte, tahasang paglabag sa opisyal na posisyon ng NUP sa usapin ang desisyon ni Frasco. Dagdag pa niya, dapat ay nakipag-usap muna ito sa mga opisyal ng partido bago isinapubliko ang kanyang pagsalungat sa anyay unanimous party decision. Ayun, no? Kailangang yan po yung mga nangyari na talagang development sa ating Kongreso ngayon. Si Congressman Prasco nga po ay asawa ni Secretary ng Department of Tourism. Na-retain pa naman. So ano ito? Hindi kaya magkaroon na ng tuluyang pagtatampo nito mga Garcia? Although na-retain ang asawa as Secretary. Kaya lang ay anak po ito at manugang ito ni si Congressman ay manugang ni Governor Garcia na natalo naman itong nakaraang eleksyon. Okay. So, si Villafuerte, kaya po nagsasalita, siya pala yung presidente ng National Union Party. Tumiwalag daw sa kanilang kasunduan o policy na dapat pala silang partido na isa sa coalition sa Kongreso ay susuporta kay Speaker. Na-retain na speaker, ay himiwala yung isa ayaw, kaya tinanggal siya. So, parang sanction yun. O internal problem yan ng partido at internal problem din yan ng Kongreso. Kaya lang natin nababanggit kasi anuman po ang ginagawa ng Kongreso, mamamayang Pilipino pa rin po ang dapat nilang paglingkuran. Kasi ngayon, ang galaw, manatili daw po si speaker. Nag-decide na yata yung 270 na mga congressman pabor kay speaker na manatiling speaker na, by the way, pagdating po ng July 28, magsisimula ang 20 Congress. Bago yung sona ng hapon, ng alas 4 ng Pangulong Marcos, kailangan sa umaga maghalal sila kung sinong bagong speaker, sinong speaker at sinong Senate President. Ngayon, kontrolado na po ng supermajority ang kanilang suporta kay speaker. Ewan ko ano meron dyan kay speaker. Bakit pa masyado silang pabor-pabor kay speaker? Baka nga pwede magpalit na. Ako sa totoo lang, di rin ako masyadong kontento sa ginagawa ng speaker. Kasi parang masyado niyang inaabuso rin yung kanyang kapangyarihan. Masyado lang mabait itong si Pangulong Marcos, pumapayag siya kung anong gawin ni speaker. Pero sa totoo lang, marami rin ginagawa itong si speaker na hindi naman trabaho niya. Lahat pinakikialaman. Yung issue sa West Philippine Sea, pinakikialaman niya. Yung issue sa mga foreign policy, nakikisali din siya. At yung issue tungkol sa ayuda, pinakikialaman niya, hindi po yung trabaho ng speaker. Ang speaker po ay dapat nakatutok sa mga proposed bill at mga gawain sa Kongreso. Yung ibang mga issue tungkol sa foreign policy, paubaya niya sa Malacanang Executive Department yan, Department of Foreign Affairs.
Tungkol sa ayuda, trabaho ng DSWD yan, Executive Department. Di ba? Tungkol sa West Philippines, karapatan niya magsalita, pero ipabayan niya sa Department of National Defense, meron pong division of labor eh. Kaya sa totoo lang ako, hindi rin ako kontento dyan sa mga pinaggagawa ni Speaker. Minsan masyadong parang overpower, parang lahat pinakikialaman na hindi naman dapat. So ayan, ganun pa man, alam nyo, ang paglalagay po sa Speaker of the House ay exclusive na karapatan ng mga congressman. Hindi po galing sa butanteng Pilipino ang maglalagay dyan ng Speaker. Although sila ay House of Representatives, House of the People, tinataon sila ng bawat mamamayan, bawat distrito at party list. Pero yun po mga congressman at partido nila ang silang may karapatan maghalal kung sino Speaker. Pero ako, mas pabor ako palitan ng Speaker. Baka mag-iiba. Sa totoo lang, kaya nga yung iba dyan galit na galit sa Kongreso kasi ayaw nila sa style ni Speaker. Sa totoo lang mo, marami rin akong alam eh. Siguro darating ang araw, baka dumating ang araw, maibulgar natin ng mga makapagbigay tayo ng mga opinion tungkol dyan. Kasi sabi ko nga, ang tingin ko masyadong inaabuso rin ni Speaker ang kabaitan ni Pangulong Marcos. Yung sobrang kabaitan ng ating Pangulo, ay naaabuso rin ng Speaker. Kaya nakakasira din sa imahe. Hindi ko naman masisi yung mga congressman, gusto niya si Romualdez ang Speaker. Baka maganda ang kinabukasan nila dyan. Pero sa totoo lang po, tulad sinabi ko, may mga ginagawa si Speaker na hindi niya trabaho. Trabaho ng Executive Department, pinakikialaman niya dahil siya ay pinsan ng Presidente, siya ay malapit sa Presidente. So yun po yung nakakasama. Sa totoo lang po, mayroong ibang Cabinet Secretary ako nakausap, hindi sila kontento. Katunayan, naaasar na sila sa galaw ni Speaker. Ayan po yung totoo. Real talk lang tayo. Wala naman akong pakialam dyan kay Speaker, wala akong pakialam dyan sa Kongreso. Wala namang pakialam kahit sino dito sa aking mga channel. Kung may nagbibintang sa akin, ako kampirito, ang aking trabaho lang, wala silang pakialam. Speaker, pakinabang ko dyan. Wala akong pakinabang dyan. Sa Malacanang gano'n din. Kahit kanino, wala. Ginagawa ko yung aking trabaho, sabihin kung ano ang totoo. Okay? Dahil walang pwedeng magdikta sa akin. Sarili kong opinyon, paniniwala, at prinsipyo ang aking sinasabi. Kung gusto natin ng matinong gobyerno, sabihin natin ang totoo. Pag may palpak sa loob ng gobyerno, palpak. Kung palpak ang Speaker, palpak. Kung palpak ang Senate President, palpak sa akin lahat yan. Bakit ko sila ipagtatanggol? Anong pakialam ko sa kanila? Hindi ba? Ang pakialam ko at ang aking obligasyon sabihin ang tama sa inyo na aking mga followers, subscribers at viewers. Kasi kayo ang aking pinagmamalasakitan dahil tayo lahat Pilipino. Ang mga politiko hindi ko naman nila lahat. Pero yung mga pasaway dyan, bakit ko sila ipagtatanggol? Sino sila? Hindi ko trabaho at obligasyong ipagtanggol. Ang pinagtatanggol ko lang ang Pangulo kasi siya ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa tingin ko tama ang ginagawa. Pero yung nakapaligid sa kanya, kasama si Speaker, kasama si Escudero, at iba pa diyang pasaway, ay nako, huwag niyo akong pagbabawalan. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin sa inyo na aking mga followers at subscribers.